Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is for general life, and we have the Chariot energy. So, dito sa Chariot, this is nag-aapoy, nag-aapoy yung paligid. This is really a very um, fiery energy sa ngayon that you're going to embody at parang nanggaling kayo dito sa tagumpay, no? Maybe you are coming from tagumpay kaya yung adrenaline ninyo ang taas ng level, yung yung drive ninyo nandiyan dyan, yung passion nandiyan dyan. Kasi talagang desididong-desidido kayo kung saan kayo patungo sa ngayon, whatever it is that you want to do sa ngayon, ano kayo buong-buo ang puso ninyo, no? You really have that power and drive sa ngayon and determination, no, napuntahan or kunin, i-achieve kung ano man itong bagay na ito na pupuntahan ninyo. So, parang kitang-kita nyo na yung direksyon kung saan kayo papunta. Buong-buo na sa isip ninyo at sa dibdib ninyo na ito yung gagawin ninyo. Na ito yung kukunin ninyo. Ito yung gusto ninyong ma-achieve, no? Yung ganon. So, with the money, career, and finances naman, we have High Priestess. Ayan, sa kahit anumang klaseng financial decisions ang gagawin ninyo or decisions related to job, related to business, trabaho, paalala ito sa inyo, Scorpio, na pakinggan ninyo yung inyong intuition, okay? Paalala ito sa inyo na you need to focus or you need to listen, no, to your intuition, listen to your inner voice, listen to your inner guidance, okay? Kasi ginagabayan kayo ng universe, no? So, pay attention to it para nang sa gayon mapunta kayo sa tamang desisyon, nang sa ganon magawa ninyo kung ano ang dapat, no? Kung ano ang tama, kung ano ang best para sa iyo, okay? So, pagdating sa inyong relationships, we have 5 of Cups. Siguro may sadness, no, na nararamdaman kayo rito. Pwedeng meron pag-aaway, maaring meron kayong panghihinayang, baka nagkaroon dito ng separation, ano, ang iba sa inyo, Scorpio. Kaya parang parang lugmok kayo sa ngayon, ano? Kasi maybe nag-away, hindi ninyo inaasahan na makakarating dito sa puntong maghihiwalay, no? Pwedeng ganon. Kasi this is an energy of loss. So pwedeng merong umalis dito, no? Pwedeng sa pag-aaway ninyo, baka nagkahiwalay na nga kayo ng person mo, or pwedeng yung loss na to because baka merong nag-passed on. No, baka merong nag-passed away dito. Yun din napipick up ko for some of you. Pwedeng merong nag-away, nagkahiwalay kayo. Someone stepped away from you, or pwedeng you have lost this person in death, no? Pwedeng ganon. So, tapos na, no? Kung ano man na nangyaring yon, tapos na yon. Kaya ngayon, yung parang lungkot, no, ang nandito. Lungkot ang bumabalot sa puso ninyo. So, pwedeng pagdating sa relationship ninyo kasi, parang syempre if you lost someone, 'di ba? Sobrang bigat in any way, 'di ba? Kapag merong umaalis na makakalungkot, mabigat sa dibdib. So, ganon ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. But, of course, this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po. Okay? But, it will take time, no? It will take time. We understand that na hindi mabilis, hindi tayo mabilis makapag-cope up, no? Hindi overnight, hindi natin magagawa yan in overnight lang or in a week. But tulungan ninyo ang sarili ninyo, no, na makaahon, makabangon agad kayo sa sadness na ito. Okay? Wag ninyong tambayan yan at magdasal kayo, no, to pray na bigyan kayo ng strength
inner strength para makayanan ninyo kung ano man ang klaseng sitwasyon, ano man ang dahilan ng sadness na nararanasan ninyo sa ngayon. Okay? But always remember that there's always hope. Diba? There's always hope. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Time will come na makakabangon din kayo from this sadness. Malalagpasan din ninyo kung ano man ang struggles na to or hardships na pinagdadaanan ninyo sa buhay. Okay? But yun, no, keep your hope and faith alive, no, na malalagpasan ninyo ito. Always pray that God will help you, na ma-overcome ninyo ito ng hindi ganoon katagal, no? Honor your feelings, no? Honor your emotions and feelings kasi when you do, mas mabilis, no? Mas mabilis kayong makapag-cope up, mas mabilis ninyong ma-overcome kung ano man ang klaseng low vibe na pakiramdam ito. Okay? So, tignan natin, kuha tayo ng clarifiers. Tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo rito. So, sa Chariot, we have 9 of Cups. Ayan. So, siguro kung ano mang klaseng tagumpay ang pinagtagumpayan ninyo rito, anumang sitwasyon yan, maybe that is your dream, no? Maybe that is your wish na malagpasan ko to, yung ganon, or mapagtagumpayan ko to. So, ngayon, where you are heading, kasi excited ka rito na pumunta sa kung anumang sitwasyon ito. Pwedeng sa trabaho kasi ito pwedeng meron kayong struggle din na pinagdaanan dito sa inyong money, career, at finances. Yun ang napipick up ko rito. Yan na maybe kung saan kayo papunta, maybe doon kayo dadalhin ng success na to, no? Doon kayo dadalhin sa inyong tagumpay or doon kayo dadalhin sa wish ninyo na sitwasyon, no? So, pwedeng ganun ang ganap dyan. Baka yung tagumpay ninyo to mag-open up ng bagong opportunity para sa'yo, para makapasok ka or makuha mo kung ano man yung pwedeng dream job ninyo, di ba? Yung dream ninyo na klaseng buhay, estado sa buhay, yung ganun. Sa inyong money, career, and finances naman, we have 7 of Wands. Ayan. So, maybe you need to be very vigilant dito. Maging mapagmatsyag kayo, maging mapag-obserba kayo, at wag kayong basta-bastang magte-take action na hindi ninyo pinag-isipan mabuti, lalo-lalo na ngayon na mayroong mga taong parang binabantayan ang inyong pagkakamali, no? Nagbabantay lang ito kung kailan ka magkakamali. Nagbabantay ang mga taong ito kung kailan ka pwede nilang mabudol, kung kailan ka pwede nilang makuhanan, no, ng ikakasira mo, makuhanan ng impormasyon na pwede ikasira mo. Okay? Kaya maging mapagmatsyag ka sa inyong trabaho, sa inyong mga ka-rival, do not ever share any important information, no, with those people. Okay? With the 5 of Cups, we have Judgment. Ayan. So, this is an important decision that you need to make. So, siguro ngayon, pwede, no, na acceptance ang kailangan ninyong pagdesisyonan dito. Kasi when you have acceptance, it's easier for you to move on with your life. Pag matanggap mo na ang sitwasyon na sadyang ganun talaga ang buhay, 'di ba? People sa buhay natin, they just come and go, 'di ba? May mga tao kasi na they are meant to be with us, no, habang tayo'y nabubuhay. But may mga tao sa buhay natin na they are meant to be with us, no, at a certain period of time. Kung ilang taon lang hanggang sa pag nagawa na nila yung mission nila sa buhay natin, they tend to go, no? Kailangan na talaga silang mawala sa buhay natin, 'di ba? They go somewhere. And para magawa din naman nila yung panibago nilang mission sa ibang tao. Ganun 'yun, no? Kaya siguro ngayon, this is the decision that you need to make. Am I going to accept this thing, 'di ba? Tanggapin ko na lang 'yung nangyari kasi when you have acceptance, mas mabilis mong mapapatawad ang sarili mo din, or mga tao sa paligid ninyo na maybe have an influence doon sa kung ano nangyari, 'di ba? Or ikaw mismo, 'di ba? Kung gusto mo na mag-move on ka, decision mo din 'yun, no? Hindi 'yun magagawa ng ibang tao sa iyo, kundi ikaw mismo. Kung handa ka ng tanggapin ang lahat,
'Diba? It's easier for you talaga to move on. Kaya probably yan ang isa din sa pinag-iisipan ninyong mabuti, no? So, kasi it's a decision, no? Moving on is a decision. Being happy is a decision. So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe sa'yo, final message ni Scorpio. We have inspired passion. Sabi dito, life devoid of passion can be a boring, uninspired blank canvas that slowly drains the soul. Now is the time to reignite your passions and rejoin life. This is an opportunity to set new goals which will in turn reconnect you with all that is sacred. Ayan. So, feeling ko ito yung nararamdaman ninyo with the chariot energy. Ito yung nagtutulak sa'yo sa ngayon, no, na mag-move forward sa buhay kung ano man itong pinagtagumpayan ninyo rito. And we have soul power. Always remember you're a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power at your command whenever you need it. Ayan, so napakagandang reminder ito para sa inyo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.